Talkback off. Tingnan mo ako nakakamera. Swipe with no fingers to open. Device unlocked. Into Jose Berry Berry's Boy Child official music. Samahan ang inyong paboritong sellers, Advert. influencers, and Visit celebrities Unplay. on 3 seconds. Shopify Add on one of video player. Enjoy ang 70% off voucher. Video player. Double tap to show controls. Double tap to activate. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King born today. And men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen to what they say. That men will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright blue shining star. They hear a choir sing, the music seems to come from afar. Good morning Philippines. Joseph and his wife Mary, Good morning everyone. Today is Saturday, October 7, 2023. they found no place to rear the child. Not a single room was inside. Hark now, hear the angels. Welcome na naman po sa ating hashtag Good Morning Philippines Devotion Advocacy. Because of Christmas Day. Ako po ang inyong lingkod, Pastor JB. Advance Merry Christmas! Listen to what they say. That men will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little book in a stable all for I hope nang lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Maganda po ang mood ng pagkakagising. Good morning Mega and Metro Manila and over the world. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega and Metro Manila. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas. Praise God! Yan po. Yan po si Jose Marichan sa kanyang pamaskong awitin. And before our, tayo po muna'y manalangin. Tayo po'y manalangin sa Panginoon, pasasalamat
Okay? Father, we thank you, Lord, this morning. Salamat po, Ama, sa Sabado na ito, sa panibagong umaga at kalakasan. Lord, thank you po sa aming pong mga biyayang aming natamasa sa buhay at kalakasan sa umagang ito. Panginoon, muli mo po kaming ihanda sa buong maghapon, sa buong araw, sa aming pong pagtatrabaho, ano man po ang aming pong gagawin sa maghapon, Panginoon. And I pray, Lord, na kami po'y patawarin mo, linisin mo ang aming po mga puso, kung kami man po ay may mga nagagawang mga hindi kalugod-lugod sa iyo. And Father, I pray sa aming pong magiging mensahe ngayong umaga, Lord, puspusin mo kami ng pagpapala and give your knowledge, Panginoon, na ang katalinuhan ay hindi magmumula sa amin kung hindi magmumula sa iyo. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mega and Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, and happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrant. Ayan. At ito po ang ating hashtag Good Morning Philippines Devotion Advocacy na inyo pong mapapanood sa ating pong YouTube channel, sa Facebook, maging sa ating Instagram ay inyo pong mapanood ang ating pong video, no? Ang ating pong mga ina-upload na mga video. At sa ating pong malaya at mapayapang pamamahayag ng mabuting balita ng Panginoon. According to the Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, maging sa salita ng Diyos. Ayan, di ba? So, kung kumakain ka ng araw at gabi, ilang beses sa isang araw, ay ganun din po. Ang salita ng Diyos, kailangan lagi mong kinakain din, no? Kailangan lagi mo ring binubusog ang iyong spiritual na pamumuhay. Kasi kahit anong gawin mo, no? Maniwala ka na may Diyos. No, yung iba hindi naniniwala na may Diyos, no? Mayroong hindi naniniwala na may Diyos. But kami po, naniniwala kaming may Diyos sapagkat kung hindi kami naniniwalang may Diyos, ay hindi kami tinubos sa aming mga kasalanan. Ayan. So good morning everyone, and siyempre po ang programang ito ay hatid sa inyo. Ito po pantanggal ng back pain, headache, muscle pain at iba pang sakit sa kasu-kasuan. P-Joyce Massage and Reflexology at 4th floor ng Farmers Plaza Cubao at 2nd floor ng Alimol Cubao, Quezon City. Puntaan nyo po at kayo ay magpa-relax lalo na ngayon Sabado, no? Bukas walang gawa. Ayun. Bonding ng inyo pong pamilya kasama po ang relaxation, ehersisyo at iba pa. P-Joyce Massage and Reflexology. Ito po ay matatagpuan sa 4th floor ng Farmers Plaza at 2nd floor ng Alimol Cubao. Open po ito ng 10 a.m. to 9 p.m. daily, mga kapatid. P-Joyce Massage and Reflexology. Siyempre po mas mainam gamitin ng Pauliniment. Pauliniment garantisado, sigurado. Ito po ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore at Watson nationwide. Siyempre kasama rin natin si Mami Glo sa DGC at Barangay 138 Captain Joe Apartment, Pasay City. Siya po yung aking Bible reader. DGC Laundry Shop at Barangay 138 Captain Joe Apartment, Pasay City. No? Open po ito ng 8 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Kapag kaaraw po ng linggo, 1 p.m. to 6 p.m. DGC Laundry Shop, Captain Joe Apartment at Barangay 138 Captain Joe Apartment, Pasay City, Cabrera po ito, mga ka-YouTube. Samantala, Winners Island Fellowship International Ministry, ito po on behalf our Bishop Chris Barrios. Ito na po yon. 10th year anniversary. Yan. 10th year anniversary at Kabayan Hotel at October 21, 2023 at 9 a.m. to 1 p.m. All leaders and pastors affiliated, Winners Island Fellowship International Ministry, all invited. Kung kayo po ay affiliated sa Winners or Wi-Fi, Winners Island Fellowship International Ministry 10th year anniversary, excuse me, at Kabayan Hotel, no, kung kayo po ay affiliated, kayo po ay invited sa amin pong gaganapin na Winners Island Fellowship International 10th year anniversary at Kabayan Hotel, October 21, 2023 at Kabayan Hotel, 2nd floor, Kabayan Hotel, Pasay City. Ito po ay alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Ayan.
meron po itong registration, no? Para sa karagdagang impormasyon, please contact na lamang po si CB Barrios or Christine Barrios sa kanila pong Facebook. Ayan. Malapit na ho ito. Ilang ano na lang, ilang linggo na lang ay 10th year anniversary na po ng Winners Island Fellowship International Ministry. Ang aming pong pananambahan ay sa araw po ng linggo, sa ganap na alas 9 ng umaga, no, simula po ito ng devotion at mapapanood po sa Christine Barrios Live or CB Barrios Live, no? Ang Winners Island Fellowship International Ministry, ito po ay matatagpuan sa Escola Madonna Compound, Apelo Cruz, Malibay, Pasay City. Ayan. Ilang days na lang, no? Ilang days na lang. Ha? 71 days, narinig ko kanina. 79 days ay Pasko na, no? So, lagi nating paalala sa mga ninong at ninang, alam na. Alam na, no? At malapit na pong magbukas yung mga inyong panuuran, yung mga circle part, no? Magbubukas na po 'yan. Diyan po sa Cubao, yung pong Christmas tree na dinadayo po ng marami, no? Malamang sa October 15, yan po ay mag-open na. Ayan, sa gabi po 'yon. Yan, yan po yung mga pasyalan at iba pang mga karnabal na inyo pong makikita, no? Pagdating po bago sumapit ang Kapaskuhan. Siyempre po, ni-expect natin na punong-puno yung mga divisoria, punong-puno yung mga shopping mall, no? Meron na namang mga adjustment ng mall kung paano po o-operate during the Christmas season. Ayan, so antabayanan po natin 'yan, no? At ilang weeks na lang din ay holiday na naman, no? Dahil po sa paggunita ng tinatawag na Undas or All Souls Day or All Saints Day. Ayan, so pwede na ba? Pwede na bang magtungo sa lahat ng mga sementeryo? Abangan po natin yan kung wala na pong ipapatupad ng mga restriction, mga ka-YouTube. Siyempre po, please like and share and subscribe sa ating pong Joel Brazal YouTube channel. Like and share and subscribe, no? And follow, no? Kagabi po meron po akong pinost na FB page, no? Ito pong JB Wellness Massage. Ayun. For home service lang po ito. No? Paki-follow naman po, paki-like, no? And paki-share naman yung ating pong senior diyan. Ayan. At siyempre po ang ating Joel Brazal YouTube channel, #Good Morning Philippines, Devotion, Advocacy. Yon, na inyo pong mapapanood. At siyempre ang ating JB Live every Monday, Wednesday at saka Friday. Yan. So maliban po kung may mga ibang adjustment. Nababago po yon. Okay. Sa lagay po ng panahon, meron pong low pressure area na tayong binabantayan. At antabayanan po natin yan, no? At mari ngayong weekend ito po ay pumasok yan dito sa ating park. Binabantayan po natin yan kung ito po ay magiging isa muling ganap na bagyo. Samantala, mataas po ang tsansa ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin po sa tinatawag na southwest monsoon or hanging habagat na ito po ay pinalakas ni dating bagyong si Jenny na ngayon po ay nasa labas na ng park. Yun. Kaya magdala po ng pananggalang sa ulan sa posibleng mga biglaang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Okay, praise God. And tayo po ay dadako na sa ating pong mahalagang presentation ngayong umaga. Siyempre po ang pag-share ng mabuting balita, no? Sabi ko nga kanina, according to the Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, maging sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito po ay buhay, no? Ang salita ng Diyos, mawala ka man, ito ay mananatili pa rin. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan. Ayan, tawagin ko na si Mami Glo. Asan ka na, May? Okay, at maikli lamang ho ito.
Pilipos chapter 3. Yan, sa mga taga Philippians, chapter 3, verse, sige po the book of Philippians, chapter 3. No? Sige po. Okay, ayan, so binabati ko natin. 7. Chapter 3, verse 7. Sige. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagaan ko doon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay itinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. 9. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Okay, Philippians chapter 3, verse, Chapter 7. at chapter 7, sorry. Ulitin natin. Pilipos chapter 3 verse 7 to 9. Yon, verse 7 to 9. Okay. So, ano nga ba yung mga mahalaga sa'yo? Mahalaga ba sa'yo yung kinabukasan? Oo, totoo po yun. Mahalaga ba sa'yo yung mga material? Opo, totoo po yun. Mahalaga ba sa'yo yung mga na magkapera? Totoo rin po yun, mga kapatid. Ngunit, mayroong mga bagay na mahalaga sa buhay ng bawat tao. Ano po yun? No? Ano po yung mga bagay na mahalaga sa buhay ng tao? Ang mga mahalaga sa buhay ng tao, ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos, ay paano ka mag-expect ng pagpapala? Kung hindi mo kilala ang Diyos, paano ka mag-receive ng kagalingan? Kung hindi mo kilala ang Diyos, paano mo matanggap ang Holy Spirit? No? Paano ka magkaroon ng tinatawag na anointing kung hindi mo kilala ang Panginoon? Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 7, no? Noon ay mahalaga yung mga bagay, mas mahalaga yung mga bagay na sanlibutan kaysa ngayon. Nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Ako po dati, mahalaga po sa akin noon kumita. Mahalaga po sa akin noon makarami ako ng customer. Pero po dahil nakilala ko po ang aking tunay na Diyos, na siya po ang provider, no? Siya po ang healer, no? Siya po yung pinagmumula ng aking buhay. Nung nakilala ko po siya, tinanggap ko po siya sa aking puso, naging mahalaga po sa akin ang bawat gawain ng Panginoon. At ako po ay excited, no? Ako po ay excited sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa akin. So, ganun po. Magkaroon po tayo ng tinatawag na makabuluhan sa buhay natin. Sa bawat pangarap natin, sa bawat iniisip natin, una nating i-priority si Lord sa ating pong mga buhay. Verse 8 natin. Verse 8, oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Yon. Kasi sabi dito, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, kung kapahamakan naman ang dulot nito. Mas maganda na makamtan mo ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Kasi alam nyo po yung material, yung pera, nandyan lang ho yun. Di naman ho yun nawawala, yung trabaho, yung opportunity, yung pribilehiyo, nandyan lang ho yun. Pero mayroon pong pribilehiyo sa mga tao nakakilala sa Panginoon. Ano po yung privilege na binibigay sa mga tao na nakakilala sa Panginoon? Ang maglingkod ka sa Diyos. Ang magpagamit ka ng iyong buhay sa Panginoon. Yan po yung mga privilege. No? Kasi kung hindi ho natin ito papahalagahan at hindi ho natin ito bibigyan ng atensyon na ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, no? Mamamatay lang ho tayo. No? Mamamatay lang tayo. Matatapos yung ating pong buhay na wala ho tayo nagawa sa ating kapwa. Hindi natin na ipakilala ang Diyos sa ating pong pamilya. Hindi natin na ipakilala ang Diyos sa ating mga kaibigan. Hindi natin na ipakilala si Kristo sa ating mga katrabaho. Mawawala lang po.
doon lamang po magtatapos ang ating po mga pangarap. Doon lamang po matatapos ang ating buhay kapag marami ho tayong nasayang na pagkakataon. Verse 9. Ito sunod kay lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Yun. Makamtan ko lamang si Kristo. O yun. So, dugtungan muna natin sa verse 8. Dati, yung pang-material na bagay, mas mahalaga sa'yo nung hindi mo pakilala si God. Dati, yung mga mas material na bagay, yung mga kalibangan sa mundo, yung mga pita ng laman, yung mga kaaliwan sa mundo, mga paglalasing, barkada, lahat, dati mas mahalaga sa'yo yun. Pero nung nakilala mo na si Kristo, tinanggap mo na siya sa iyong buhay, merong mas mahalaga. No? Kasi basura na po yung mga yon. Wala na po yung mga yon. Yung mga bisyo, basura na ho yan. Wala na ho yan. Kasi nung nakilala mo si Kristo, ikaw ay nais nang magpagamit sa Panginoon. Ikaw ay gusto mo nang maglingkod sa Panginoon. Mas gusto mong pahalagaan si Lord kisa sa mga bagay ng sanlibutan. Verse 9. Okay, ito na. Ito na po yung panghuli. Verse 9. Okay. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ayun. So, correction lang ho natin, kapag sumunod ka sa Diyos, ay sinasabi nila matuwid ka na, banal ka na. Hindi po. Nagiging matuwid po ang isang tao kapag siya ay may kinikilalang Diyos. Nagiging matuwid po ang isang tao kapag inaamin po niya na siya po ay makasalanan. Nagiging matuwid po ang isang tao kapag tinatama po niya ang mali sa kanyang buhay. So, ako po, ganun po yung ginawa ko. No? May mga time po na kailangan kong i-down yung aking sarili, ibagsak yung aking sarili para lamang sa kapakumbabaan. Kasi, alam mo, kung lagi mong iisipin, no? Kung lagi mong iisipin na tama ka, mga ngatwiran ka, tama ako, hindi ko ginawa ito, tama ako, mali sila. Ay, kung lagi po nating iisipin yon. Sabi nga ng iba, no? Dapat ipagtanggol mo yung sarili mo. Dapat lumaban ka. Dapat hindi po. Hindi po sa lahat ng panahon nagiging tama po yung prinsipyo natin. Subukan naman nating ibaba ang ating sarili para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa mga biyaya sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong pinagnilayan sa Philippians chapter 3 verse 7. Panginoon, tunay nga po na dati po kami ay mas binibigyan naming pagpapahalaga ang gawa ng mundo. Mas binibigyan po naming pagpapahalaga ang gawa ng sanlibutan. Father, salamat po sapagkat hinango mo po kami sa maling pamamaraan at tinango mo po kami sa mga makasalanang mundo. Father, salamat po sa aming po mga buhay at kami po'y magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kami po'y magpatuloy, Panginoon, sa pagpapagamit sa iyo hanggang sa huling pagkakataon ng aming pong buhay. Marami pong salamat, Ama, and I pray sa sinuman pong nanglulupaypay, nanghihina. Lord, palakasin mo po sila at ibalik mo po sila sa kanilang mga pagmi-ministry. Balik mo po sila sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Father, I pray sa sinumang may sakit, Lord, in Jesus' name, and I declare na sila po ay pinagaling mo sa kanilang karamdaman at pinagaling mo po sila sapagkat sila ay naniniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father, I pray sa aming country, sa pangunguna ng aming pong minamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. at ang lahat po ng mga leader ng aming bansa ay makamtan po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Father, I pray sa mga pastors and leaders na ginagamit mo upang mahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Salamat po, Panginoon, na may makilala ng mundo na ikaw ang Diyos at Hari ng aming pong mga buhay. Father, I pray sa mga business, patuloy mo po itong palaguin. Sa mga walang trabaho, magkaroon po ng hanap buhay. Sa mga may trabaho, promotion at gamitin mo sila sa kanilang mga kumpanya na kanilang pinapasukan, Panginoon. Father, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Philippians chapter 3 verse 7 to 9. So, paki-take note muli Marami-rami tayong verse. Ayan. So, praise God. Tayo po yung magpatugtog. 9:07 a.m. Device unlocked. YouTube. Video player. Minimum. On. Past. Caption. Corrupt. Private. Previous. Rewind. Play video. Fast. Next video.
Next video button. Minimize button. Unlabeled. 1 second. Add on one video player. Add on 1 second to skip. Add on one. Unlabeled. Zero button. Add on video player. Catches it. Add hash LDPA button. Add hash unlabeled. Video player. Double tap to show control. Double tap to activate. Praise God! Praise God at sa pamagitan po ng awiting ito, ramdam na po ng mga Pinoy ang diwa ng Kapaskuhan. And ano man po yung mga problemang pinagdaraanan po natin, move on, move on, move on. And back to Lord, back to Lord. Wishing you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. Ayan, maaga po ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. I love you people, I love you over the world. Ako po ang inyong lingkod, Pastor JB, sa ngalan din ni Mami Glo na nakasama natin. Pilipinas, good morning! Talk back on. Back button. Windows. Tab again to stop.